nawala yung driver's license ko at expired na rin ito. Gusto ko sanang i-renew pero hindi ko alam kung pwede bang ma-renew ang lisensya na nawala at saka expired na. Kung pwede pang ma-renew, ano bang dapat kong gawin? Marami pong case na ganito, nawala yung driver's license nila at saka expired na rin. Ngayon, paglipas ng panahon, naisipan ulit nila na kumuha ng lisensya. Ngayon, ano ang dapat nilang gawin? Pwede pa bang ma-renew yung nawala nilang lisensya kahit expired na ito? May nagtanong po kasi tungkol dito. Ang sabi nila o ang tanong nila, Sir, paano po if nawala yung license card ko po at expired na po? Pero meron pa ako resibo sa license ko, sir, sa pagkuha. Makapag-renew pa rin ba ako? Sabi naman po ng isa, Sir, paano pag nawala yung license card ko at expired na, paano po ang gagawin? 7 years na po expired sana. Salamat po sa sagot. Halos parehas po sila ng tanong o sitwasyon. Nawala yung kanilang lisensya at saka expired na ito. Bago po natin sagutin, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para ma-update ka kapag meron akong bagong upload na video. Ito po ang gagawin ninyo kapag nawala at saka expired na ang inyong lisensya. Una, kailangan po ninyong magpagawa o kumuha ng Affidavit of Lost Driver's License. Saan ba makakakuha nitong Affidavit of Loss? Sa mga notary public po. Kahit saang notary public yan, pwede. Sabihin nyo lang po na magpagawa kayo ng Affidavit of Loss para sa nawala nyong driver's license. May bayad ba ang Affidavit of Loss? Opo, may bayad yan. Inunotarize po kasi yan ng attorney. Dapat notaryado yan ng attorney ang inyong Affidavit of Loss. Magkano bang bayad sa notaryo? Dito po sa malapit sa amin ay 250 pesos. Pero depende po yan kung saan kayo kukuha o magpagawa ng Affidavit of Loss. Ang alam ko dyan, nasa 200 to 300 po ang notaryo nila. Pero dito po sa amin, tulad po ng sabi ko, 250 pesos. Pero kung malapit kayo sa City Hall ninyo, mag-inquire po kayo doon sa PAO o di kaya sa Public Attorney's Office. Free po kasi sa kanila ang notary. Ngayon po, kapag meron na kayong notarized Affidavit of Loss, sunod na gagawin ninyo, pangalawa, kailangan nyong kumuha ng CDE certificate o yung tinatawag natin na Comprehensive Driver's Education Certificate. Saan naman makakakuha ng CDE certificate? Doon po sa ating LTO, LTMS portal account. Free lang po ito sa ating LTMS portal account. Online po ang pagkuha nito. Pero kailangan may pasa nyo yung exam o validation exam kailangan makakuha kayo ng 80% o dapat makakuha kayo ng hindi bababa na 20 na tamang sagot. Bali 25 question yon, kailangan nyong makakuha ng 20 pataas na tamang sagot para makapasa po kayo. Huwag po kayong mag-alala, wala naman pong time limit ang pag-exam doon. Kaya kalma lang kayo habang nag-exam ng CDE. Bago kayo sumagot, intindihin at i-analyze nyo muna yung tanong para siguradong tama ang inyong sagot. Pangatlo, kukuha na kayo ng medical certificate. Ngayon po, kapag kumpleto nyo na yung tatlo, notarized Affidavit of Loss, CDE certificate at saka medical certificate, pwede na po kayong pumunta sa LTO office. Kaya yung tanong po kanina o yung tanong niya na pwede po bang i-renew yung lisensya na nawala kahit expired na, yun po, pwede pong i-renew yun. Pwede pang ma-renew kahit nawala at saka expired na ito. Pero depende po yan kung ilang taon nang expired ito. Ngayon po, tignan ninyo kung ilang taon nang expired ang inyong driver's license. Maalala nyo naman po siguro kahit nawala ito, alam nyo naman po siguro kung ilang taon nang expired ito. May kategory po kasi o per category ang expiration ng lisensya natin. Kung pwede pang ma-renew o hindi na. Ito po yung first category, 1 day to 1 year expired. Pag expired na ito ng 1 day to 1 year, pwede pang ma-renew yan. May penalty nga lang na 75 pesos.
Second category, 1 year to 2 years expired. Kapag expired naman ito ng 1 year to 2 years, pwede pang ma-renew yan. May penalty nga lang din na 150 pesos. Third category, 2 years to 9 years expired. Kapag expired naman ito ng 2 years hanggang 9 years, pwede pang ma-renew yan. May penalty nga lang din na 225 pesos. At kapag nasa third category na expired ang ating driver's license, 2 years to 9 years, required na po tayo na mag-undergo o mag-take ng theoretical exam at practical driving test. Fourth category, 10 years and above expired. Kapag expired naman na ng 10 years pataas ang ating driver's license, pwedeng expired na ito ng 10 years, 15 years o kahit hanggang 20 years expired. Hindi na po ito pwedeng ma-renew. Ano na po ang mangyayari? Balik student permit na po kayo niyan. Pero kung meron kayong foreign driver's license, pwede nyo po itong i-convert into Philippine driver's license kahit expired na po ito ng ilang taon ang inyong driver's license o Philippine driver's license. Makakakuha pa rin kayo basta meron kayong foreign driver's license. Para po sa kumpletong paliwanag kung paano mag-renew ng expired driver's license, meron na po tayong video explanation dyan. Panoorin nyo lang po dito sa ating YouTube channel. Kaya para po sa mga nagtanong, sana maliwanag po yung sagot ko sa inyo. Yung resibo or OR ng driver's license mo, nung kumuha ka ng lisensya, wala pong bearing yun. Hindi naman po kasi requirement yun kapag mag-renew tayo. Ulitin ko ulit, ang mga kailangan natin para makapag-renew tayo kahit nawala ang ating driver's license at saka kahit expired na ito ay una, notarized affidavit of loss, pangalawa, CDE certificate at pangatlo, medical certificate. Kung pwede pang ma-renew ang lisensya kahit expired na ito, pwede pa. Pero depende po yan kung ilang taon nang expired ito. Kaya tignan po ninyo ang inyong driver's license kung ilang taon nang expired at kung saang kategory ito bumagsak o nakatapat na. Siguro naman maalala nyo pa kung ilang taon nang expired yan kahit nawala ninyo. Sana nakatulong po ang video ito sa inyo. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.